Ang katawan ni Elena ay tila nagnininga sa lagnat, habang ang kanyang mga daliri ay walang kapagurang tumitipas sa keyboard ng laptop, sa loob ng madilim na silid-aralan. Pinunasan niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang leeg. Pilit na numingiti sa pag-asang ang 5 taong pagpupuyat at sakripisyo ay magbubunga na sa wakas ng katuparan ng pangarap ng kanyang asawa bukas. Huwag kang mag-alala, Chloe, aking mahal. Dahil bukas na bukas pagkatapos ng pirmahan kay Julian, ay ililipat ko agad ang lahat ng share ng kumpanya sa pangalan mo. Ang boses ni Marcus mula sa kabilang linya ng teleponyo na naka-speakerphone sa katabing silid ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Bawat salita ay tila isang patalim na sumaksak sa puso ni Elena. Gagamitin ko lang ang utang na loob ng hangal kong asawa para matapos ang huling update ng software. Pagkatapos ay idedeklara ko siyang hindi matino ang pag-iisip para makuha ko ang natitirang karapatan niya sa system nang wala siyang kalaban-laban. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Elena ay tila naging yelo. Ang kanyang tuyong labi ay nanginig, ngunit walang kahit isang patak ng luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Sa loob ng 5 taon, tinanggap niya ang lahat ng pang-aalipusta ng pamilya ilustre. Tiniis ang gutom at pagod upang maging utak sa likod ng tagumpay ni Marcos. Sa paniniwalang ang pag-ibig ay nangangahulugan ng bulag na pagsunod. Ngunit ang binalik sa kanya ay hindi pagpapahalaga, kundi isang planadong pagpatay sa kanyang dignidad. Elena, ano ba? Bingi ka na ba? Ang malakas na pagtulak sa pinto ng silid ay naglikha ng mabigat na tunog na yumanig sa dingding. At pumasok si Aling Teresa na may nakadipang mga kamay at nanlilisik na mga mata. Bilisan mo nga riyan sa ginagawa mo. Napakabagal mo talagang kumilos. Paano asenso ang anak ko kung ganyang katamad ang asawa niya? Pasalamat ka nga at pinapakain ka pa namin dito kahit baog ka at walang silbi sa pamilyang ito. Sumunod na pumasok si Marcus na nakasuot ng mamahaling Amerikana at may amoy ng mamahaling alak na hindi para sa kanilang tahanan. Tumingin siya kay Elena ng may labis na pandiri habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Elena, look at yourself. You look like a complete mess. Ang sabi ni Marcus habang may tono ng panunumbat sa kanyang boses. Kaya nga ako laging stressed dahil hindi mo man lang maasikaso ang sarili mo. Dalian mo nang tapusin ang code na yan dahil kailangan ko yan para sa contract signing bukas kay Julian. Huwag kang maging pabigat sa akin ngayon, Elena. Gawin mo naman ito para sa future nating dalawa. Kung may natitira ka pang pagmamahal sa akin. Ang hangin sa silid ay tila naging masikip, na parang isang gipit na bitag na unti-unting sumasakal sa kanyang leeg. Hinihimok siya ng kanyang biyenan. Inuutusan siya ng kanyang asawa na parang isa lamang siyang makina na walang karapatang mapagod o masaktan. Ngunit sa ilalim ng matinding panggigipit na ito, ang gulo sa isip ni Elena ay biglang napalitan ng isang kakaibang liwanag. Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko ang aking buhay, ang aking talino, at ang aking dignidad para sa pamilyang ito. Inisip kong ang aking pagsisikap ay magbubunga ng pagmamahal. Ngunit ang binalik nila ay lason at kataksilan. Sapat na ang bulag na sakripisyo. Ngayong gabi, ang tupa ay magiging leon. Humarap si Elena kay Marcus. Ang kanyang muka ay walang kahit anong emosyon, at ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng gabi sa Manila pagkatapos ng bagyo. Isang banayad, ngunit nakatatakot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Malapit na akong matapos, Marcus. Ang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may talim na tila kayang humiwa ng bakal. I'm just polishing the final script so that everything will be perfect for tomorrow. Gusto kong masigurado na walang magiging problema sa harap ng bilyonaryong si Julian. Sandaling natigilan si Marcus sa lamig ng tinig ng kanyang asawa. Ngunit mabilis ting bumalik ang kanyang mapagmataas na ngiti. Good, ganyan dapat. Pagkatapos ng pirmahan bukas, pwede ka nang magpahinga ng matagal. Oo, Marcus, magpapahinga ako ng matagal. Ang bulong ni Elena habang pinapanood ang pag-alis ng dalawa mula sa silid. Nang tuluyang sumara ang pinto,
Hindi na nag-aksaya ng panahon si Elena. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumipad sa keyboard, ngunit hindi upang tapusin ang paglilipat ng lisensya. Sa halip, pinasok niya ang pinakamalalim na command line ng system. Sa loob ng ilang minuto, binago niya ang master administrative privileges ng software at iniugnay ito sa kanyang sariling personal na email na nakarehestro sa kanyang dalagang pangalan bago sila ikasal. Gumawa siya ng isang remote self-destruct script na otomatikong magti-trigger sa oras na simulan ang presentasyon bukas, maliban na lamang kung ipapasok niya ang bypass code na siya lamang ang nakakaalam. Pagkatapos nito, kinuha niya ang kanyang lumang bag. Inilagay niya rito ang kanyang passport, ang mga orihinal na sertipiko ng copyright ng software na kinuha niya bago pa man sila ikasal, at ang mga dokumento ng bangko na nagpapatunay na ang lahat ng pondo ng kumpanya ay nagmula sa kanyang sariling ipon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Attorney Santos, ang sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay matatag at walang pag-aalinlangan habang nakatitig sa ulan na nagsisimulang pumatak sa salamin ng bintana. Gusto ko pong ihanda ninyo ang mga dokumento para sa pagbawi ng aking intelektual na ari-arian at ang pagsasampa ng kasong sibil laban sa aking asawa. Magkita tayo sa coffee shop malapit sa aking opisina sa loob ng 30 minuto. Pinuhat ni Elena ang kanyang bag at dahan-dahang lumabas ng bahay sa gitna ng kadiliman. Iniwan ang tahanang naging kulungan niya sa loob ng 5 taon nang walang kahit isang sulyap sa likod. Ang marangyang ballroom ng isang sikat na 5 bilyang hotel sa Makati ay napupuno ng ingay ng mga mamahaling hiyas, mababang bulong ng mga negosyante at mababangong halimuyak ng mga bulaklak. Sa ilalim ng naglalakihang mga kristal na chandelier, nakatayo si Elena sa may sulok ng silid. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Walang kahit anong palamuti. Ngunit ang kanyang tuwid na tindig at malamig na mukha ay nagbibigay sa kanya ng isang tila hindi mayayurihang dignidad. Bagamat nararamdaman pa rin niya ang kaunting init ng lagnat sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, nakatitig sa entablado kung saan nakatayo ang kanyang asawa. Si Marcus ay mukhang isang matagumpay na hari sa kanyang pasadyang asul na Amerikana, habang sa kanyang tabi ay nakatayo si Chloe, na kumikinang sa kanyang mga diamante at may hawak na mamahaling baso ng champagne. Sa harap ng entablado, nakaupo sa gitna si Julian Salvador, ang bilyonaryong investor na kilala sa kanyang pagiging walang awa sa negosyo. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong mababakas na emosyon, habang ang kanyang mahahabang daliri ay marahang sumasabay sa banayad na musika ng biolin na tumutugtog sa paligid. At ngayon, mga kababayan at kasosyo sa negosyo, ang boses ni Marcus ay umalingaw-angaw sa buong bulwagan gamit ang mikropono, puno ng kayabangan. Ikinagagalak kong iharap sa inyo ang puso ng Illustratech, ang bagong bersyon ng aming software na magbabago sa takbo ng teknolohiya sa buong bansa. This is our masterpiece. Nagsimimulang magpalakpakan ang mga tao. Sa tabi ni Marcus, humilig si Chloe sa kanyang balikat, nagkukunwaring manghihina dahil sa emosyon upang makuha ang pansin at simpatya ni Julian. Mula sa likod ng bulwagan, dahan-dahang inilabas ni Elena ang kanyang telepono. Ang kanyang screen ay nagpapakita ng admin control page ng system. Nakatitig siya sa huling button ng script na kanyang inihanda kagabi. Walang pag-aalinlangan, idinampi niya ang kanyang daliri sa screen upang piliin ang Revoke Client Authentication. Sa mismong sandaling iyon, ang higanteng LED screen sa entablado na nagpapakita ng live demo ay biglang naging pula. Ang mga kumikislap na graphics ay napalitan ng isang malaking babala. Unauthorized access. License expired. Ang buong system ay biglang nag-lock at ang lahat ng konektadong mga computer ng mga technician ay sabay-sabay na namatay. Ang palakpakan ay biglang naputol. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging napakabigat na sinundan ng malalakas na bulong ng mga mamamahayag at mga kilalang tao sa lipunan.
Ang mga technician sa gilid ng entablado ay nagpapanik. Mabilis na pinipindot ang mga keyboard ng kanilang mga laptop. Ngunit walang kahit anong nangyayari. "What is the meaning of this, Marcus?" Ang malamig na tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit narinig ng lahat dahil sa katahimikan ng silid. Namutla si Marcus. Ang kanyang mukha ay nag-iba ng kulay, habang ang pawis ay nagsisimulang dumanas sa kanyang mga pisingi. Lumingon siya sa paligid at doon niya nakita si Elena na nakatayo sa dulo, kalmado at nakatitig sa kanya. Galit na bumaba si Marcus sa entablado at mabilis na naglakad patungo kay Elena. Sinisiguradong hindi maririnig ng iba ang kanyang boses. "What did you do, Elena?" Ang galit na bulong ni Marcus. Ang kanyang panga ay nanginginig sa pot. "Di mo ba alam kung anong sinisira mo ngayon? You crazy woman! Are you trying to destroy this family?" Hindi man lang kumurap si Elena. Tiningnan niya si Marcos mula ulo hanggang paa nang may labis na kawalan ng pakialam. "Wala akong sinisira, Marcos." Ang sagot ni Elena, sa tono ng boses na tila nagmumula sa isang malalim na yelo. "Ipinapaalala ko lang sa'yo ang katotohanan. Ang software na yan ay nakarehistro sa ilalim ng aking pangalan, Elena Santos, bago pa man tayo ikasal. Ginamit mo ito ng walang pahintulot, at ngayon, binabawi ko na ang lisensya." "Elena, please, huwag na yon." Ang bulong ni Marcos, na nagsisimula ng makiusap habang nakikita ang paglapit ng ilang mamamahayag at ni Julian mismo sa kanilang direksyon. Kinuha ni Marcos ang kanyang mamahaling seda na panyo mula sa kanyang bulsa at iniyabot ito kay Elena. Sinusubukang magkunyari sa harap ng mga tao na pinapatahan niya ang kanyang asawa. "Nalilito ka lang dahil sa lagnat mo. Heto, punasan mo ang mga luha mo at umuwi ka na. Pag-usapan natin ito sa bahay." Tiningnan ni Elena ang panyong inyabot ni Marcos. Hindi niya ito tinanggap. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang sarili niyang malinis na puting panyo mula sa kanyang simpleng bag. Marahan niyang idinampi ito sa kanyang tuyang pisingi, bagamat wala namang luha doon, at hinarap si Marcos ng may labis na poise. "Wala akong luha na dapat punasan, Marcos," ang mariing sabi ni Elena, na sapat ang lakas upang marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. "At wala na rin akong bahay na babalikan kasama mo. Ang lahat ng mayroon sa kumpanyang yan ay sa akin, at sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit isang sentimo." You ungrateful woman!" Ang singhal ni Aling Teresa na biglang sumulpot mula sa likod, ngunit mabilis siyang napatigil nang lumapit si Julian Salvador. Tiningnan ni Julian si Marcos. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang matatalas na mata kay Elena. Walang bakas ng galit sa mukha ng bilyonaryo. Sa halip, may isang banayad at mahiwagang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi, na tila ba nakuha ng sitwasyon ang kanyang buong interes. Nilpasan ni Julian si Marcos na parang isang hangin lamang ito at huminto sa harap ni Elena. Dahan-dahan niyang hinawakan ang siko ni Elena ng may labis na paggalang, sapat upang maramdaman ni Elena ang init ng kanyang palad. Inilapit ni Julian ang kanyang muka sa tabi ng tainga ni Elena. "Alam kong hindi ito isang aksidente, Mrs. Ilustre." Ang ibinulong niya sa isang mababang tinig na puno ng karisma, habang ang amoy ng mamahaling kape na nagmumula sa kanyang tasa ay bahagyang humalo sa malamig na hangin ng silid. "Gusto mo bang pag-usapan natin ang totoong negosyo?" Ang amoy ng mamahaling kape at ang bango ng bagong katad sa loob ng sasakyan ni Julian Salvador ay nagbigay ng pansamantalang kapanatagan sa nangangatal na katawan ni Elena. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaalis mula sa tapat ng hotel, ang mga ilaw ng lungsod ng Makati ay mabilis na lumalagpas sa bintana, na parang mga alaala ng nakaraang 5 taon na unti-unti na niyang tinatalikuran. "I don't believe in coincidences, Miss Santos," ang panimula ni Julian. Ang kanyang boses ay malalim at walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. "O mas gusto mong tawagin kitang Mrs. Ilustre?" Bagamat sa tingin ko ay hindi na angkop ang huling pangalan.
Miss Santos is fine, Mr. Salvador. Ang sagot ni Elena habang nakatingin ng diretso sa kanya. I am no longer the woman who blindly signed documents for Marcus. Kumuha si Julian ng isang makapal na folder mula sa kanyang tabi at iniabot ito kay Elena. 2 years ago, my ex-wife, Sophia, tried to steal my proprietary algorithms before our divorce was finalized. Do you know who served as her technical consultant and broker? Your husband, Marcus. It seems he has a habit of climbing the social ladder by stepping on other people's intellectual property. He wanted to use your software to seal his next major transaction with my competitors. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena nang mabuksan ang folder. Ang mga pirma, ang mga email, at ang mga lihim na transaksyon. Ang lahat ng ito ay patunay na si Marcus ay matagal na siyang ginagamit hindi lamang bilang asawa, kundi bilang isang kasangkapan para sa kanyang sariling interes. This is no longer just a personal issue, Mr. Salvador. Ang sabi ni Elena, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng rasyonal na desisyon. This is business. I will give your company, Salvador Holdings, the exclusive license to Estrella 2.0. But in return, I want your entire legal department to act as my shield. I want Marcus and his family to realize that they cannot touch even a single line of my code. Tumingin si Julian sa kanya, may paghanga sa kanyang mga mata na hindi niya magawang itago. Consider it done, Miss Santos. My lawyers will make sure Marcus Ilustre regret the day he decided to treat you like an amateur. Nang ihinto ng Graeber ang sasakyan sa tapat ng lumang bahay ng mga Ilustre, bumaba si Elena ng mag-isa. Pumasok siya sa loob upang kulin ang kanyang mga huling personal na gamit, ang mga orihinal na sertipiko ng kanyang pag-aaral, at ang hard drive na naglalaman ng mga naunang bersyon ng kanyang disenyo. Habang inilalagay niya ang huling folder sa kanyang bag, narinig niya ang mabilis na yabag ng kanyang biyenan mula sa koridor. Pumasok si Aling Teresa sa silid. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit, at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Elena. Wala kang utang na loob! Ang sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay pumuno sa tahimik na bahay. Matapos ka naming patuluyin dito sa bahay namin. Matapos kang pakainin ng anak ko habang wala kang ginagawa, kundi ang humarap sa computer na yan. Isinusumpa kita, Elena. Babalik sa iyo ang lahat ng kawalang hiyaan mo sa anak ko. Hindi sumagot si Elena. Dahan-dahan niyang isinara ang zip ng kanyang bag nang walang kahit anong ingay. Nang subukan ni Aling Teresa na sumugod at agawin ang bag mula sa kanyang kamay, mabilis, ngunit banayad na hinawakan ni Elena ang tuyo at kulubot na kamay ng matanda sa kalagitnaan ng hangin. Sa halip na lumaban o sumigaw, dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kamay ng kanyang binan. Yumukod siya ng bahagya. Kinuha ang likod ng kamay ni Teresa at dahan-dahang idinampi ito sa kanyang sariling no sa huling pagkakataon bilang pagmano. Ito ay 1 kilos ng matinding paggalang na may kalakip na huling pamamaalam. Salamat sa 5 taon, nanay. Ang mahinahong sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong galit, kundi purong kapayapaan. Ngunit tapos na ang utang na loob ko sa pamilyang ito. Ang lahat ng kinain ko rito ay binayaran ko na gamit ang milyon-milyong kinita ng anak ninyo mula sa aking utak. Bago lumabas, napansin ng kanyang mata ang isang asul na folder sa ibabaw ng cabinet ni Marcus na may tatak ng Ilustre Charity Foundation. Kinuha niya ito at mabilis na binuksan. Doon niya nakita ang isang kasunduan na may pirma ni Marcus, na nagpapakita ng paglilipat ng 5 milyong piso mula sa pondo ng mga bata patungo sa isang pribadong bank account sa Switzerland na nakapangalan kay Chloe. Mabilis niya itong isinilid sa kanyang bag. Pagbaba niya sa hagdan, narinig niya ang mabilis na pagring ng kanyang telepono. Ito ay si Marcus. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Marcus ay puno ng takot na pilit na ikinukubli sa likod ng galit. Elena, you thief! You stole the system codes of Ilustretech. I have already called the authorities.
Kung hindi mo ibabalik sa akin ang master key sa loob ng 24 oras, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan sa salang corporate theft. Isang malamig at maikling tawa ang pinakawala ni Elena. Then do it, Marcus. Let's see who will end up in jail first. Inilagay niya ang telepono sa kanyang bag at dahan-dahang sumakay sa naghihintay na sasakyan ni Julian. Ang mabigat na tunog ng otomatikong lock ng pinto ng sasakyan ay tila naging huling tuldok sa kanyang lumang buhay. Ang pansamantalang tanggapan ni Elena sa isa sa mga gusali ng Salvador Holdings sa Taguig ay tahimik, maliban sa mahinang tunog ng paglipat ng mga pahina ng dokumento. Kasama niya si Attorney Santos, ang tanyag na abogado na ipinadala ni Julian upang pangasiwaan ang kanyang depensa. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na naputol nang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Marcos, kasama ang dalawang nakaserbisyong pulis. You think Julian Salvador can protect you from the law, Elena? Ang mayabang na bungad ni Marcos habang may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. You stole Ilustre Tech's intellectual property. Sumama ka sa amin sa presinto dahil may kaso ka ng corporate theft. Hindi man lang tumayo si Elena mula sa kanyang upuan. Tumingin siya kay Attorney Santos na dahan-dahang humakbang sa harap ng mga pulis. Officers, ang formal na panimula ng abogado habang ipinapakita ang isang makapal na folder. My client is the sole registered owner of the Estrella system under patent registration number 2021-0098, filed before her marriage to Mr. Ilustre. What happened yesterday was a revocation of a non-exclusive usage license. This is a civil contract dispute, not corporate theft. Do you have an active arrest warrant? Naglitan ang dalawang pulis. Nang mapagtanto nilang, wala silang sapat na legal na basehan upang arestuhin si Elena, dahan-dahan silang napaatras at humingi ng paumanhin bago mabilis na lumabas. Nanginig ang panga ni Marcos sa matinding pagkabiko. Hindi pa tayo tapos, Elena. You will pay for what you did. Ang bulong niya bago sumunod sa mga pulis. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi. Paglipas ng isang oras, nakatanggap si Elena ng ulat mula sa security guard na may kaguluhan sa labas ng lobby ng gusali. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya si Aling Teresa na nakaluhod sa semento sa labas ng main entrance, umiiyak ng hysterical sa harap ng kawan ng mga tabloid reporter at mga online vlogger. Maawa kayo sa anak ko! Ang manugang ko! Walang puso! Ang sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kalsada habang ang mga camera ay nakatutok sa kanya. Pinalayas niya kami sa sarili naming bahay. Pagkatapos namin siyang alagaan at pakainin noon wala siyang kahit ano. Ngayon ay gusto niya kaming patayin sa gutom. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-ingay, nag-aabang sa paglabas ng tinatawag nilang walang pusong asawa. Dahan-dahang lumabas si Elena mula sa gusali, hawak ang isang asul na folder. Walang bakas ng takot o kahihiyan sa kanyang mukha. Nang makita siya ng media, mabilis siyang pinalibutan ng mga reporter. Itinutok sa kanya ang mga mikropono at mga kamera na walang kapaguran sa pagkuha ng larawan. Miss Elena, totoo bang wala kayong utang na loob sa pamilya Ilustre? Ang tanong ng isang reporter. Humarap si Elena sa mga lens ng kamera nang may matikas na tindig. Mabuti at narito kayo, ang kalmado niyang sabi, sapat upang patahimikin ang nagkakagulong pulutong. Dahil gusto ko ring pag-usapan natin ang tungkol sa utang na loob. Binuksan ni Elena ang folder at isa-isang ipinakita ang mga certified bank receipts sa harap ng mga camera. Sinasabi ng aking biyenan na pinakain nila ako. Ngunit ito ang mga tala ng bangko na nagpapatunay na sa loob ng 5 taon. Bawat sentimo ng aking sweldo mula sa aking mga kliyente ay direktang napupunta sa personal na account ni Aling Teresa Ilustre. Ito naman ang resibo ng 3 milyong piso na aking ibinayad upang iligtas ang kapatid ni Marcos na si Paolo mula sa kanyang mga utang sa sugal. Nasinghap ang mga reporter sa gulat. Mabilis na nagbago ang bulong-bulungan sa paligid.
At tungkol sa bahay na sinasabi niyang pinalayas ko sila, ang patuloy ni Elena, habang nakatitig ng diretso sa nangangatal na si Teresa. Ang lupang kinatitirikan nito ay binili ko gamit ang sarili kong ipon bago pa kami ikasal, na lihim na ipinangalan ni Marcos sa kanyang kumpanya nang walang pahintulot ko. I have already filed a petition to reclaim my sole properties. Ang mga flash ng camera ay magkakasunod na umilaw, na naglikha ng sunod-sunod na puting liwanag na tumama sa namumutlang mukha ni Aling Teresa. Ang kanyang pag-iyak ay biglang natigil. Dahan-dahang lumapit si Elena sa kanyang nakaluhod na biyenan. Yumukod siya ng bahagya. Kinuha ang isang piraso ng malinis na tissue mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa matanda. Tumayo ka na, nanay, ang ibinulong ni Elena sa isang malamig at matalim, na tinig na siya lamang ang nakarinig. Sayang ang acting mo. Walang manonood niyan bukas. Tumayo si Elena at dahan-dahang bumalik sa loob ng gusali. Ngunit habang naglalakad siya sa lobby, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Paano nalaman ng pamilya ilustre at ng media ang kanyang lihim na opisina rito? Ito ay isang pribadong pasilidad na tanging ang mga pinagkakatiwalaang tao lamang ni Julian ang nakakaalam. May nagmamasid ba sa kanya mula sa loob? Bago pa man niya mahanap ang sagot, mabilis na lumapit sa kanya si Attorney Santos na may hawak na isang bagong dokumento. Ang mukha nito ay seryoso. Miss Santos, ang sabi ng abogado habang iniyabot ang supina. Marcos just filed an adultery case against you in court. Gagamitin nila ito upang sirain ang iyong reputasyon at palabasin na ikaw ay walang moral na karapatang humawak ng mga ari-arian. Binuksan ni Elena ang envelope. Sa loob nito ay ang mga dekalidad na larawan nila ni Julian Salvador habang magkasama sa loob ng sasakyan noong nakaraang gabi na may maling anggulo na nagpapakitang tila napakalapit ng kanilang mga mukha sa isa't isa. Nakalabas muli si Elena sa pinto ng lobby at ang huling nakita ng kanyang mga mata ay ang magkakasunod at nakasisilaw na liwanag mula sa mga kamera ng media na tila ba nagnanais na lamunin ang kanyang buong pagkatao. Ang ingay ng mga nakasisilaw na flash ng kamera mula sa kaguluhan kahapon ay tila nag-iwan ng permanenteng ugong sa pandinig ni Elena. Ngunit sa loob ng pribadong silid ng isang maranyang restoran sa Bonifacio Global City, ang kapaligiran ay nababalot ng artipisyal na kapayapaan at ng mahinang ugong ng aircon. Si Chloe ay nakaupo sa tapat ni Julian, nakasuot ng isang simpleng puting blusa upang magmukhang inosente. Ang kanyang mga mata ay mapupula at may hawak siyang basang panyo habang humihigop ng tsaa. Julian, please believe me. Ang umiiyak na pagsisikap ni Chloe, ang kanyang boses ay nanginginig sa siningil na lungkot. I was so stupid to trust Marcos. Hindi ko alam na may asawa pa pala siya nang magsimula kami. He lied to me. Sinabi niya sa akin na matagal na silang hiwalay ni Elena at pinipilit lang siya nito dahil sa pera. I am a victim here too, Julian. My anxiety is acting up so badly right now. Hindi ko na kayang makayanan ang pressure mula sa media. Nanatiling nakasandal si Julian sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay walang kahit anong emosyon, habang ang kanyang matatalas na mata ay nakatitig sa bawat galaw ng mga daliri ni Chloe. Hindi niya ito inalok ng panyo, at hindi rin niya sinubukan na pakalmahin ang matinding drama nito. Ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Elena na nakasuot ng isang kulay abo na business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang muka ay nagtataglay ng isang nakatatakot na kapanatagan. Napatigyan si Chloe sa kanyang pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat nang makita si Elena na umupo sa tabi ni Julian. Elena, I'm so sorry. Ang mabilis na bawi ni Chloe na muling nagkunwaring ang hihina. Gusto ko lang malaman mo na wala akong kinalaman sa ginawa ni Marcos sa'yo. I didn't know anything about the software. Kumuha si Elena ng isang tablet mula sa kanyang bag at dahan-dahang ipinatong ito sa ibabaw ng mesa. Hindi mo alam, Chloe? Ang kalmadong tanong ni Elena. Then why did you send this email to Marcus's HR department 3 months ago?
demanding that my administrative access to the company servers be revoked immediately. Ipinakita ni Elena sa screen ang mga certified chat logs at mga email sa pagitan ni Marcus at Chloe. Isang mensahe mula kay Chloe ang malinaw na nakasulat. Get rid of that barren tech rat, Marcus. She is an eyesore. Once Julian Salvador signs the contract, we will throw her out of the house and she won't be able to claim a single cent. Nawala ng kulay ang muka ni Chloe. Sinubukan niyang huminga ng malalim at hawakan ang kanyang dibdib na parang inaatake ng matinding panic attack. This is harassment! Julian, she is harassing me! Imbento lang ang mga dokumentong yan! I can't breathe! Kailangan ko ng gamot ko! Ang isang luha ni Chloe ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang pisingi, direkta sa ibabaw ng mamahaling Wagyu ribeye steak na nakahain sa kanyang tapat. Walang kahit anong emosyon na iniunat ni Elena ang kanyang kamay. Dahan-dahang hinawakan ang gilid ng plato at dahan-dahang inilayo ang pagkain mula sa tapat ni Chloe. Huwag mong dumiha ang pagkain, Chloe. Mahal yan, ang malamig na sabi ni Elena. Na tila ba ang pumatak na luha ay isang dumi lamang na nakasisira sa siningil na halaga ng pagkain. Napatigil si Chloe sa kanyang pag-arte. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding galit nang mapagtanto niyang ang kanyang maruming gaslighting ay hindi man lang nakakuha ng kahit katiting na simpatya mula kay Elena. Miss Valderrama, ang sa wakas ay pagsasalita ni Julian, ang kanyang boses ay tila isang haton ng hukom. Every word you have spoken today, including your confession of Marcus's lies and our previous conversation, has been recorded by the audio devices installed at this table. My legal team is preparing a multi-million peso cyber harassment and libel case against you. Furthermore, your family shares in Salvador Holdings will be frozen starting today due to the moral turpitude clause in our partnership agreement. Napanganga si Chloe. Batid niyang kahit ang yaman ng kanyang pamilya ay hindi kayang tapatan ang kapangyarihan ni Julian Salvador. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng nadurog. Habang naghahanda silang umalis, naramdaman ni Elena ang mahinang panginginig ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Nang sagutin niya ito, ang boses ng kanyang bank manager ay nagmula sa kabilang linya. Ma'am Elena? Ang magalang ngunit nag-aalalang ulat ng manager. We detected an unauthorized transaction attempt just 10 minutes ago. Someone presented a power of attorney signed by Marcus Ilustre, attempting to withdraw 10 million pesos from your closed joint account using your old signature card. The system flagged it and we blocked the transfer. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang mga mata ay mas lalong naging matalas. Si Marcus ay lubos na desperado at handa nang gumawa ng mga illegal na paraan upang isalba ang kanyang sarili. Nang lumabas sila ni Julian sa lobby ng restaurant patungo sa Valley Parking. Ang sikat ng araw ay mainit, ngunit ang hangin ay may kasamang malamig na simoy. Sa tapat ng kalsada, nakatayo si Marcus. Hindi siya mag-isa. May kasama siyang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng maiitim na jacket na nakatitig ng diretso kay Elena na may kasamang matinding banta sa kanilang mga mata. Mula sa bukas na pinto ng restoran, ang tanging natirang tunog sa pandinig ni Elena ay ang mahinang kalantog ng kutsara at tinidor sa porsela ng plato. Ang mahinang kalantog ng kutsara at tinidor sa porselanang plato mula sa restoran ay tuluyan ng napalitan ng malalim at halos hindi marinig na ugong ng aircon sa loob ng pribadong executive suite ni Julian. Lumalim na ang gabi sa lungsod. Ngunit sa loob ng silid, ang liwanag ng dalawang laptop at ang naglalakihang tumpok ng mga financial document ng Ilustre Charity Foundation ang tanging nagbibigay ng buhay sa kapaligiran. Magkatabi sina Elena at Julian na nagsusuri sa mga bank transaction ng foundation na lihim na kinuha ni Elena mula sa bahay ng mga Ilustre. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangalan ng mga batang may maluluvang sakit na dapat sana ay nakatanggap ng tulong pinansyal. Ngunit sa tabi ng kanilang mga pangalan ay may mga kahina-hinalang code ng paglilipat ng pondo. Tingnan mo ito, Julian, ang bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkamuhi habang ipinapakita ang screen ng kanyang computer.
Noong ika-12 ng Hunyo noong nakaraang taon, may 5 milyong piso na donasyon mula sa isang dayuhang kumpanya para sa pediatric cancer ward ng isang ospital. Ngunit sa mismong araw na iyon, ang pondo ay inilipat sa isang dummy company. At pagkatapos ng 2 oras, ginamit ni Chloe ang kanyang credit card sa Paris upang bumili ng isang Hermes bag at isang diamond watch. Tumingin si Julian sa dokumento. Ang kanyang panga ay sumikip sa matinding galit. This is not just a civil licensing issue anymore, Elena. This is a grand-scale embezzlement of public and charitable funds. It's a serious criminal offense. Sapat na ito upang mabulok si Marcos at si Chloe sa kulungan ng napakahabang panahon. Huminga ng malalim si Elena at sumandal sa kanyang upuan. Naramdaman ang biglang pagbigat ng kanyang balikat. Tiniis ko ang lahat ng pang-aabuso ng pamilyang yan dahil naniwala ako sa utang na loob. Noong nagsisimula pa lang ako, tinulungan ako ni Marcos na bayaran ang huling buwan ng pagpapagamot ng aking ama sa ospital bago ito pumanaw. Inisip kong utang ko sa kanya ang buong buhay ko. Hindi ko nalaman na ang utang na yon ay matagal ko nang nabayaran ng higit pa sa 10 beses. Humarap si Julian sa kanya. Dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, malapit sa kamay ni Elena. Ngunit hindi ito hinawakan upang panatilihin ang paggalang sa kanyang ranyong espasyo. My ex-wife Sophia used my own guilt against me too, Elena. Ang mahinahong pagbabahagi ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng pait mula sa nakaraan. Ginamit niya ang pagkawala ng aking mga magulang upang palabasin na siya lamang ang tanging taong nagmamalasakit sa akin, habang unti-unti niyang ninanakaw ang mga ari-arian ng pamilya ko. Ngunit ikaw, hindi mo hinaya ang sirain kanila ng tuluyan. You are the bravest woman I have ever met, Elena. You face them with logic and strength, hindi gamit ang luha. Nakatitig si Elena sa matatag na mga mata ni Julian. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang banayad na init ng pag-asa sa kanyang puso. Isang pakiramdam na ligtas siyang magtiwala muli sa isang tao. Ngunit mabilis din niyang ibinalik ang kanyang isip sa realidad. Alam niyang hindi pa tapos ang laban at hindi siya pwedeng maging mahina na yon. Salamat, Julian. Ang maikli niyang sagot, kasabay ng pagbawi ng kanyang banayad na ngiti. Ngunit kailangan muna nating tapusin ang laban na ito. Dahil sa matinding pagod at lingering fever mula sa nakaraang gabi, hindi na malaya ni Elena na dahan-dahang bumigat ang kanyang mga pilikmata. Ang kanyang ulo ay marahang bumagsak sa ibabaw ng mga papel sa mesa at tuluyan na siyang nakatulog dahil sa labis na kapaguran. Pinagmasta ni Julian ang kanyang natutulog na mukha. Pagod, ngunit may bakas ng walang takot na determinasyon. Dahan-dahang tumayo si Julian, hinubad ang kanyang mamahaling tailored coat at banayad na ipinatong ito sa balikat ni Elena upang hindi ito lamigin. Lumakad siya patungo sa switch ng dingding at pinatay ang malalakas na fluorescent lights, kaya ang tanging natirang liwanag sa silid ay ang banayad na dilaw na ilaw mula sa maliit na desk lamp upang hindi masilaw ang mga mata ni Elena. Pagkalipas ng 1 oras, dahan-dahang nagising si Elena. Napansin niya ang coat sa kanyang balikat at napatingin kay Julian na nakasandal sa sofa malapit sa bintana. Tila mahimbinding nakatulog. Bumalik si Elena sa kanyang laptop upang ipagpatuloy ang pagsusuri. Habang binubuksan ang isa pang backup drive na nakuha niya mula sa computer ni Marcos, isang folder na may pamagat na Project E ang nakakuha ng kanyang pansin. Nang buksan niya ito, ang kanyang buong katawan ay tila nanigas. Sa loob ng folder ay may kumpletong dosye tungkol sa kanyang sariling pamilya na may petsang 2018 bago pa man niya makilala si Marcos. Nakasulat doon ang buong medical history ng kanyang ama, ang kanyang mga grado sa universidad, at ang mga paunang blueprint ng kanyang software development. Hindi siya minahal ni Marcos. Binalak at pinag-aralan siyang gamitin mula pa noong simula. Bago pa man maproseso ng kanyang isip ang matinding katotohanan ito, isang malaking babala ang biglang lumabas sa screen ng kanyang laptop. Ang kulay amber na ilaw sa control panel ng network ay mabilis na kumislap
kasabay ng paglitaw ng mga pulang linya ng code sa kanyang screen. Warning: Extralegal port intrusion detected. System firewall compromised. May nagtatangkang mag-hack sa database ng tanggapan ni Julian upang burahin ang lahat ng ebidensya ng foundation na hawak nila. Julian, gising! Ang mabilis na tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng babala, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipas sa keyboard upang harangan ang pag-atake. Someone is trying to wipe the database from the outside. At ang ginagamit nilang IP address nanggagaling sa loob ng corporate network ng Salvador Holdings. May traidor sa loob ng kumpanya ni Julian, at ang ebidensyang magpapabagsak kay Marcos ay unti-unti nang nabubura sa bawat segundo na lumilipas. Sa gitna ng tensyon at ng nagkakagulong sistema, ang tanging natirang saksi sa kanilang laban ay ang mahinang ugong ng aircon sa tahimik na silid. Matapos mapigilan ng binuong cybersecurity team ni Julian ang naganap na pag-atake sa database, natuklasan nilang ang pag-hack ay pinasimula ng isang mababang antas ng IT administrator sa kumpanya na binayaran ni Marquez. Ngunit huli na ang lahat para kay Marquez. Ang lahat ng ebidensya ng malawakang pagnanakaw sa pondo ng foundation ay ligtas na naisalba at handa nang gamitin para sa gabi ng pagtutuos. Ang bulwagan ng pinakamatikas na hotel sa Maynila ay napupuno ng malalakas na tawanan at ng maranyang kalansing ng mga baso ng alak para sa taunang Illustre Charity Gala. Naglalakad sa pulang tapete si Marcos at Chloe, maghahawak kamay, habang ang mga flash ng kamera ay walang kapaguran sa pagkuha ng kanilang larawan. Nakasuot si Chloe ng isang kumikinang na gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pakiramdam nila ay sila ang mga pinuno ng gabing iyon, ligtas sa kanilang sariling binuuong kasinungalingan. Ngunit ang malalakas na tawanan ay biglang humina, na napalitan ng magkakasunod na bulong nang bumukas ang pinto ng bulwagan. Pumasok si Elena, nakatabi si Julian Salvador. Nakasuot si Elena ng isang napakasimpleng esmeraldang berdeng gown na walang anumang kumikinang na palamute. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang takot sa harap ng mga reporter na mabilis na lumapit sa kanila. Miss Elena, paano niyo sasagutin ang kasong adultery na isinampa ng inyong asawa? Ang mabilis na tanong ng isang reporter. Tumingin si Julian sa reporter. Ang kanyang boses ay malalim at formal. Ang aming mga legal na aksyon sa korte ang magsisilbing sagot sa mga murang kasinungalingan at pekeng larawan na ipinakalat ng mga taong desperado. Nareto kami ngayon upang suportahan ang katotohanan. Hindi nagtagal, umakyat si Marcos sa entablado upang magbigay ng kanyang talumpate bilang tagapangulo ng foundation. Humawak siya sa mikropono, inayos ang kanyang boses at nangumiti sa harap ng mga mamamahayag. Ang Illustre Charity Foundation ay itinayo upang magbigay ng pag-asa sa mga batang may malulubang sakit. Ang mayabang na panimula ni Marcos. Bawat piso na inyong ibinibigay ay napupunta sa kanilang mga gamot at, bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang malaking LED screen sa kanyang likod ay biglang nagbago ng larawan. Sa halip na mga nakangiting mukha ng mga bata, ang screen ay nagpakita ng malalaking kopya ng mga bank transfer mula sa pondo ng foundation patungo sa personal na account ni Chloe Valderrama. Kasunod nito ang mga resibo ng mga mamahaling branded na bag, sapatos, at mga hotel sa Paris na may parehong petsa ng paglilipat ng pondo. Ang buong bulwagan ay napuno ng isang mabigat at nakatutulig na katahimikan. Walang sinumang nakapagsalita habang binabasa ng mga panauhin ang malalaking ebidensya ng pagnanakaw. Ang katahimikang iyon ay mabilis na napalitan ng nagngangalit na bulung-bulungan ng daan-daang tao. Napatigil si Marcos sa gitna ng entablado. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay, at ang kanyang kamay na humahawak sa mikropono ay nagsimulang manginig ng husto. Sinubukan niyang sumigaw sa mga teknisyan, ngunit patuloy pa ring lumalabas ang iba pang mga dokumento sa screen.
Dahan-dahang umakyat si Elena sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit may kasamang nakatatakot na bigat. Lumapit siya sa mikropono at tumingin ng diretso sa nangangatal na si Marcos. Ang kawanggawa ay isang magandang bagay, Marcos. Ang kalmadong pahayag ni Elena. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan gamit ang sound system. Lalo na kung ang pondong inilaan para sa mga batang may cancer ay ginagamit mo upang pundohan ang marangyang pamumuhay ng iyong kasintahan. You liar! Ang panginginig na sigaw ni Marcos. Ngunit walang sinuman sa mga panauhin ang naniwala sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Elena sa tabi ni Marcos. Walang bakas ng galit o pait sa kanyang muka. Iniunat niya ang kanyang kamay. Dahan-dahang hinawakan ang tabinging silk bowtie sa leeg ng Amerikana ni Marcos. At marahan itong inayos ng may labis na poise. Bagay sa iyo ang kulay ng mukha mo ngayon, Marcos. Mukha kang talunan. Ang ibinulong ni Elena sa kanyang tainga sa tono ng boses na siya lamang ang nakarinig, bago dahan-dahang lumayo. Sa gilid ng entablado, habang nagkakagulo ang mga tao, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng simpleng itim na suit ang dahan-dahang lumapit kay Julian. Walang ingay nitong iniyabot ang isang mabigat na tanso na susi ng isang safe deposit box sa palad ni Julian, bumulong ng isang pangalan na naging sanhi ng panlalaki ng mga mata ng bilyonaryo at mabilis na nawala sa gitna ng nagkakagulang pulutong bago pa man siya matanong. Sa kabilang dulo, nang mapagtanto ni Chloe na ang kanyang reputasyon sa mataas na lipunan ay tuluyan ng nadurog. Nagpakitang gila siya ng isang malakas na tili. Sumisigaw na hindi siya makahinga. At dahan-dahang nagpanggap na hihimatayin sa sahig. Si Marcos naman, dahil sa matinding kahihiyan at desperasyon, ay tuluyan ng nawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Galit na galit siyang sumugod kay Elena, itinaas ang kanyang kamay upang pisikal na saktan ito sa harap ng lahat ng mga kamera ng media. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang kamay sa mukha ni Elena, mabilis na humarang si Julian Salvador. Sa isang mabilis at matatag na galaw, nahawakan ni Julian ang pulso ni Marcos sa isang napakahigpit na kapet. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit na handang pumatay upang protektahan si Elena. Ang buong bulwagan ay tuluyang napuno ng ingay, kaguluhan, at ng walang kapagurang bulong-bulungan ng daan-daang tao na parang ugong ng mga bubuyog. Ang ugong ng may kakagulong pulutong sa loob ng ballroom ay dahan-dahang napalitan ng malamig at liblib na katahimikan sa loob ng pribadong basement parking ng hotel. Naglalakad si Elena patungo sa kanyang sasakyan, habang si Julian ay sandaling naiwan sa itaas upang harapin ang mga security detail at ayusin ang gulo sa media. Habang papalapit si Elena sa kanyang kotse, isang anino ang biglang humakbang mula sa likod ng isang malaking konkretong haligi. Ito ay si Marcos. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling Amerikana ay lukot na, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding galit at desperasyon. Sa kanyang nanginginig na kanang kamay, hawak niya ang isang maliit na itim na baril na nakatutok ng diretso sa dibdib ni Elena. Elena! Ang nanginginig na sigaw ni Marcos. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na parking lot. You ruined me! You stripped me of everything in front of everyone! Yuro mo ang lahat ng demanda laban sa akin at ibalik mo ang master codes. O sabay tayong mamatay dito ngayon. Hindi man lang napaatras si Elena. Nanatiling tuwid ang kanyang tindig habang nakatitig sa baril at pagkatapos ay sa mukha ng kanyang asawa. Walang kahit katiting na takot sa kanyang mga mata. Batid lang ang maliit na mikropono na nakatago sa kanyang esmeraldang birding gown ay aktibo. At bawat salitang bibitawan ni Marcos ay naririnig ng mga pulis at ng mga tauhan ni Julian na nakatago sa paligid. You think a gun can buy back the dignity you lost tonight, Marcos? Ang malamig na tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay patag at walang emosyon. You are nothing but a coward who cannot accept that you are a failure without my brain. Ang salitang failure ay tila naging mitsa sa natitirang katinuan ni Marcos.
Nagsimula siyang sumigaw ng walang kontrol. Ibinubunyag ang lahat ng kanyang lihim dahil sa matinding inggit na matagal na niyang ikinukubli sa kanyang puso. Oo, iinit ako sa iyo, ang pag-amin ni Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng pait at mababang uri ng pagmamataas. You were always the smart one, ang mahusay na programmer, ang henyo na hinahangaan ng lahat. Habang ako, ang tingin nila sa akin ay asawa mo lang na sumasakay sa talino mo. Kaya ginawa ko ang lahat. Ginamit ko ang foundation, si Chloe at ang kumpanya para lang mapatunayan kong mas mataas ako sa iyo. Ginamit ko ang pera ng mga batang may sakit para maramdaman kong ako ang may hawak ng mundo. Tumingin si Elena sa kanya ng may malamig na kapayapaan. Salamat sa pag-amin, Marcus. Dahil narinig ng lahat ang bawat salita mo. Bago pa man maunawaan ni Marcus ang ibig ning sabihin, ang mga malalakas na mercury lights sa kisame ng parking lot ay sabay-sabay na bumukas na nagdulot ng nakasisilaw na liwanag na lumitaw sa bawat sulok. Mula sa likod ng mga nakaparadang sasakyan, mabilis na lumabas ang mga armadong pulis at mga tauhan ni Julian na nakatutok ang mga armas kay Marcus. Drop the weapon, Mr. Ilustre! Ang malakas na utos ng isang opisyal ng pulisya. Namilog ang mga mata ni Marcus sa gulat. Nang mapagtanto niyang wala na siyang takasan at tuluyan na siyang natalo, dahan-dahang lumuwag ang kanyang hawak at ang mabigat na baril ay nahulog sa semento na lumikha ng isang matunog na kalantog. Napaluhod si Marcus sa malamig na sahig, umiiyak habang hawak ang kanyang ulo sa matinding kabiguan. Dahan-dahang lumapit si Elena sa kanya. Huminto siya sa tabi ng nakaluhod na asawa at dahan-dahan itong tiningnan mula sa itaas. Walang galit, walang pot, at walang bakas ng tagumpay sa mukha ni Elena. Ang tanging nakasulat sa kanyang mga mata ay ang labis na awa. Isang tingin na tila ba nakatingin siya sa isang maliit at kaawa-awang insekto na nadurog sa daan. Ang tinging iyon ng purong awa ay mas masakit pa sa anumang sampal o parusa dahil tuluyan nitong pinatay ang natitirang kayabangan sa puso ni Marcus. Ngunit habang tinitingnan niya si Marcus, isang misteryo ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Paano nalaman ni Marcus ang kanyang eksaktong daan patungo sa pribadong elevator na ito, na tanging ang mga pinagkakatiwalaang tao lamang ni Julian ang nakakaalam? May nagbigay sa kanya ng impormasyon. May kasabwat si Marcus sa loob ng kumpanya. Nang hawakan ng mga pulis ang magkabilang balikat ni Marcus upang patayuin at lagyan ng posas, biglang humagalpak ng tawa si Marcus. Isang desperado at nakatatakot na tawa ng isang taong wala nang mawawala. Akala mo ba tapos na, Elena? Ang sigaw ni Marcus, habang pilit na lumingon sa kanya habang hinihila ng mga pulis. Akala mo ba ikaw ang nanalo sa larong ito? Ang nanay ko, may ginawa siya sa pamilya mo noong nag-uumpisa pa lang tayo. Ask her about your father's final hospital files and why he died so suddenly. Hindi ka pa panalo, Elena. Magluluksa ka pa rin sa huli. Naniga si Elena sa kanyang kinatatayuan nang maalala ang Project E-file na nakuha niya kagabi. Ang mga salita ni Marcus ay tila naging isang malamig na hampas ng katotohanan na nag-iwan ng matinding takot at galit sa kanyang puso. Mula sa malayo, ang tanging tunog na unti-unting lumalakas sa gabi ay ang mahaba at sunod-sunod na sirena ng mga pulis na papalapit sa hotel upang tapusin ang gabi ng pagtutuos. Ang tunog ng mga sirena ng pulis mula sa gabi ng pagtutuos ay isang linggo nang nakalipas. Ngunit ang gabi-gabing balita sa telebisyon ay patuloy pa ring pinag-uusapan ang malawakang iskandalo ng Ilustre Charity Foundation. Si Marcus ay kasalukuyang nakapiit sa Manila City Jail nang walang piyansa dahil sa mga kasong estafa, pagnanakaw at tangkang pagpatay. Sa kabilang dulo, mabilis na naglabas ng pormal na pahayag ang pamilya Valderrama na tinatalikuran na nila ang lahat ng ugnayan kay Marcus upang isalba ang sarili nilang kumpanya, na nag-iwan kay Marcus
na nag-iisa sa loob ng kanyang malamig na selda. Sa loob ng kanyang eleganteng bagong opisina, nakaupo si Elena sa harap ng kanyang desk habang iniinom ang kanyang tsaa. Ang kanyang kalmado at nakatutok na isip ay pumutol nang pumasok ang kanyang sekretarya upang iulat na may isang matandang babae na kanina pa nakatayo sa labas, nagmamakaawang makapasok. Nang payagan nito ni Elena, pumasok si Aling Teresa. Ngunit wala na ang kanyang dating marangyang alahas, ang kanyang mamahaling seda na damit at ang kanyang mayabang na mukha. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang kasuotan ay luma at kupas na, at ang kanyang mga mata ay basang-basa sa walang kapagurang pag-iyak. Elena, pakiusap, maawa ka. Ang umiiyak na bungad ni Teresa habang mabilis na lumapit at napaluhod sa malamig na semento sa harap ng desk ni Elena. Nagmamakaawa ako sa iyo bilang isang ina, Elena. Iyurong mo ang mga demanda laban kay Marcos. Hindi niya kakayanin sa loob ng kulungan. Magpapakamatay ang anak ko roon. Patawarin mo kami sa lahat ng nagawa naming kasalanan sa iyo. Nanataling nakaupo si Elena. Tiningnan niya ang kanyang dating biyenan mula sa kanyang posisyon. Ang kanyang boses ay naging kasing patag at kasing lamig ng marmol. Naalala mo ba, nanay, nung sinabi mong baog ako at walang silbi sa pamilya ninyo? Ang kalmadong paalala ni Elena, ang bawat salita ay may dalang matalim na katotohanan. Naalala mo ba nung pinalayas mo ako sa sarili kong silid dahil madumi raw ang galing sa mahirap? Naalala mo ba nung sinabi mong dapat akong magpasalamat dahil pinapakain ninyo ako habang bawat piso na pambili ng pagkain sa bahay na iyon ay galing sa aking utak? Katawad, Elena. Nagkamali ako. Ang hagulhol ni Teresa habang pilit na humihingi ng awa. Bulag ako sa pera ng anak ko. Ngunit pakiusap, huwag mong hayaang mabulok si Marcos sa kulungan. Isang salita mo lang sa mga abogado mo ay matatapos na ito. Kami na ang alis. Hinding-hindi mo na kami makikita muli. Ang batas ang magpapasya sa tadhana ni Marcos, Aling Teresa, ang maring sagot ni Elena. Binayaran ko na ang aking utang na loob sa pamilya ninyo sa pamamagitan ng 5 taon ng aking buhay at milyon-milyong piso na kinuha ninyo sa akin. Tapos na ang aking tungkulin. Sa matinding desperasyon, gumapang si Aling Teresa patungo sa tabi ng upuan ni Elena. Iniunat ang kanyang nanginginig na mga kamay upang hawakan at yakapin ang sapatos ni Elena upang magmakaawa. Hindi sumigaw si Elena at hindi rin siya gumawa ng anumang marahas na galaw. Dahan-dahan lamang niyang ihinahakbang paatras ang kanyang mga paa upang iwasan ang maruming daiti ng kamay ng matanda. Marahang inayos ang laylayan ng kanyang pleated na palda ng may labis na biyaya at dahan-dahang tumayo upang lumabas ng silid. Iniiwan niya si Aling Teresa na nakaluhod at umiiyak sa sahig ng kanyang opisina nang hindi man lang lumingon sa huling pagkakataon. Walang toxic forgiveness, walang gung-ep na pagpapatawad, tanging ang malamig na katotohanan na ang bawat tao ay dapat magbayad sa kanilang mga maling gawa. Sa labas ng koridor, nakasalubong niya si Julian na may hawak na isang makapal na ulat ng seguridad. Seryoso ang kanyang mukha habang lumalapit kay Elena. Elena, natuklasan na ng aking security team ang totoong utak sa likod ng internal hacking sa ating database noong nakaraang linggo. Ang sabi ni Julian, ang kanyang boses ay mababa. Ang proxy server na ginamit ay pagmamay-ari ng isang kumpanya sa Singapore na kontrolado ni Sofia, ang aking ex-wife. Siya ang nagbayad kay Marcos upang subukang i-hack ang ating system at sirain ang Salvador Holdings mula sa loob. Nasinghap si Elena. Ngunit bago pa man niya matalakay ang matinding ugnayang ito, isang opisyal ng courier ang lumapit sa kanila at iniabot ang isang maliit na envelope na may tatak mula sa Manila City Jail. Ito ay para kay Elena. Nang buksan niya ito, isang malamig at kalawanging bakan na susi ang nahulog sa kanyang palad, kasabay ng isang maikling sulat na may sulat kamay ni Marcos. Kung gusto mong malaman ang totoong dahilan kung bakit namatay ang ama mo pagkatapos kumpirmahan ang kanyang mga insurance papers noong 2018, pumunta ka sa address na ito sa Valenzuela.
Ang sagot ay, nasa loob ng lumang safe na bubuksan ng susing hawak mo. Doon mo malalaman kung gaano kakabulag mula pa noong simula, Elena. Nanginig ang mga daliri ni Elena habang hawak ang susi. Ang kanyang puso ay bumibilis sa matinding kaba at galit. Ang lihim ng kamatayan ng kanyang ama, ang huling piraso ng katotohanan, ay nakabitin na yon sa isang lumang bodega sa Valenzuela. Tumingin si Elena kay Julian at ang bawat daiti ng kanyang takong sa makintab na semento habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa exit, ay umaalingaw-ngaw sa malinis na sahig ng lobby ng gusali na parang tunog ng isang bagong laban na magsisimula pa lamang. Ang banayad na ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng bagong umaga mula sa bintana ng sasakyan ay sumalubong kina Elena at Julian habang tinatahak nila ang madilim na kalsada patungo sa isang abandonadong bodega sa Valenzuela. Hawak ni Elena sa kanyang palad ang kalawanging bakal na susi. Ang bawat daiti ng malamig na metal sa kanyang balat ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Kasama ang dalawang pinagkakatiwalaang tauhan ng seguridad ni Julian, pumasok sila sa loob ng maalikabok at madilim na bodega. Sa sulok ng silid, sa ilalim ng mga lumang kahon, natagpuan nila ang isang maliit na bakal na safe. Ipinasok ni Elena ang susi at dahan-dahang pinaliko ito. Ang mahaba at matalim na tunog ng kalawanging bisagra habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng safe ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bodega. Sa loob ay may isang selyadong envelope. Nang buksan ito ni Elena, natagpuan niya ang orihinal na medical na ulat ng kanyang ama noong 2018 at ang isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Marcos at ng isang tiwaling doktor. Upang makuha ang malaking ₱1,000,000 na insurance payout ng ama ni Elena, pinilit ni Marcos ang doktor na taasan ang dosis ng gamot na naging sanhi ng biglaang paghinto ng puso nito, habang ang pirma sa insurance policy ay malinaw na pineke ni Marcos. Isang matalim at malamig na buntong hininga ang pinakawala ni Elena. Ang kanyang mga mata ay napuno ng nag-aapoy na galit, ngunit mabilis din niyang pinakaalma ang kanyang sarili. Ang katotohanan ay narito na. Ang huling krimen ni Marcos ay may sapat na ebidensya upang mabulok siya sa kulungan habang buhay. Attorney Santos will handle this immediately, Elena. Ang mahinahong sabi ni Julian habang ipinapatatag ang kanyang kamay sa balikat ni Elena. Justice will finally be served for your father. Paglipas ng 3 buwan, ang maranyang ballroom ng Estrella Building sa Bonifacio Global City ay napupuno ng magkakasunod na puting liwanag mula sa mga kamera ng media para sa opisyal na paglulunsad ng Estrella Technologies, ang bagong tech conglomerate ni Elena Santos. Si Elena ay nakatayo sa harap ng mikropono, nakasuot ng isang napaka-eleganteng puting terno. Ang kanyang tindig ay puno ng tagumpay at kapayapaan. Siya na ngayon ang kinikilalang reyna ng teknolohiya sa bansa, isang matagumpay na negosyante na hindi na kailangan pang sumandal sa pangalan ng sinuman. Ang Estrella Technologies ay itinayo hindi lamang upang lumikha ng mga makabagong software. Ang formal na pahayag ni Elena sa harap ng mga mamamahayag, ang kanyang boses ay matatag at puno ng inspirasyon. Kundi upang patunayan na ang bawat babaeng Pilipina ay may kakayahang bumangon mula sa sarili niyang mga sugat at lumikha ng sarili niyang bukas, gamit ang kanyang sariling lakas at talino. Pagkatapos ng matagumpay na press conference, dahan-dahang lumakad si Elena patungo sa malawak na rooftop ng gusali. Ang kalangitan ng Maynila ay nagsisimula ng magkulay rosas dahil sa paglubog ng araw, na nagbibigay ng isang napakagandang tanawin. Lumapit sa kanya si Julian Salvador na may dalang 2 baso ng tubig at iniyabot ang isa sa kanya ng may labis na paggalang. Congratulations, Miss Santos! O mas angkop na tawagin kitang pinakamatagumpay na CEO ng taon, ang nakangiting pagbati ni Julian. Isang banayad at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Isang ngiti na matagal nang hindi nakikita sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang lumang pilak na kwintas na ibinigay ni Marcos noong sila ay mag-asawa pa, na matagal nang nakatago sa kanyang bag. Tumingin si Elena sa malawak na lungsod sa ibaba.
At nang walang kahit anong pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang binitiwan ang kwintas mula sa gilid ng rooftop. Ang dahan-dahang pagbagsak nito sa madilim na kailaliman ay naging huling simbolo ng kanyang tuluyang paglaya mula sa lahat ng sakit ng nakaraang 5 taon. Humarap si Julian sa kanya. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at banayad na hinawakan ang kamay ni Elena. Isang hawak na walang pagpilit, walang kontrol, kundi purong respeto at tahimik na pangako ng proteksyon. Tumingin si Julian ng malalim sa mga mata ni Elena. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng seryosong damdamin. Ngayong tapos na ang laban, handa ka na bang simulan ang sarili mong kwento kasama ko? Ang tanong ni Julian, habang ang banayad na ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng bagong umaga ay marahang umiihip sa paligid ng rooftop. Ang mabigat na paghampas ng kahoy na maso ng hukom sa ibabaw ng kanyang mesa ay naghudyat ng katapusan ng isang mahabang labanan. Sa loob ng punong-puno na silid pasyala ng korte sa Quezon City, binasa ang huling tadhana ni Marcos Ilustre. Siya ay hinatulan ng habang-buhay na pagkakakulong nang walang pagkakataon na makalabas para sa mga kasong estafa, pagnanakaw ng pondo ng foundation, at pakikipagsabwatan sa pagpatay sa ama ni Elena Santos. Nakatayo si Marcos sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang balikat ay bagsak. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong liwanag ng pag-asa. Sa kanyang likuran, nakaupo si Aling Teresa na tahimik na humahagulgol habang nakatakip ang muka ng kanyang maruming panyo. Ang kanilang mamahaling bahay ay tuluyan ng binawi ng bangko dahil ito ay binili gamit ang mga ninakaw na pondo ni Elena. Napilit ang lumipat si Teresa sa isang maliit at madilim na paupahang kuwarto sa isang malayong probinsya. Nag-iisa at binibilang ang bawat barya para sa kanyang pagkain. Isang matinding kahihiyan at kawalan na kailangan niyang tiisin habang buhay. Si Chloe naman ay tuluyan ng itinakwil ng kanyang sariling pamilya upang isalba ang kanilang reputasyon sa negosyo. Napilitan siyang lumipad patungong ibang bansa upang takasan ang matinding poot at panunumbat ng publiko. Ngunit ang kanyang pangalan ay nanatiling nakasulat sa kasaysayan ng mataas na lipunan bilang isang huwad na biktima na nagnakaw sa mga batang may sakit. Sa labas ng korte, habang naglalakad si Elena kasama si Julian patungo sa kotse, isang mahalagang katotohanan ang ibinahagi ni Julian sa kanya. Elena, nalaman na namin kung sino ang nagpadala sa iyo ng misteryosong mensahe tungkol sa pondo ng foundation noong unang gabi. Ang panimula ni Julian habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Iyon ay si Sofia, ang dating sekretarya ni Marcos, na pinatalsik niya ng walang sapat na dahilan nang matuklasan nito ang unang transaksyon patungo kay Chloe. Gusto niyang maghigante, at ikaw ang naging daan upang makuha ang katarungan. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang universo ay may sariling paraan upang ihanay ang mga bituin at ilantad ang mga masasamang gawa ng tao. Makalipas ang ilang buwan, sa isang pribado at napakatahimik na hardin sa Tagaytay, naglalakad sina Elena at Julian sa ilalim ng malamig na hangin ng hapon. Walang marangyang seremonya, walang maingay na media, kundi purong kapayapaan lamang na matagal na nilang hinahanap. Habang naglalakad, huminto si Elena sa tabi ng isang maliit at marupok na halaman na nakatungo sa lupa dahil sa bigat ng isang nahulog na tuyong sanga. Dahan-dahan niyang inalis ang sanga, marahang itinama ang tangkay ng halaman at iniharap ito patungo sa sikat ng araw ng hapon. Isang kilos na katulad ng ginawa niya sa kanyang sariling buhay. Elena? Ang mahinahong tawag ni Julian habang nakatayo sa kanyang tabi. Nahanap mo na ba ang kapatawaran sa iyong puso? Tumingin si Elena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malinaw at mapayapa. Pinatawad ko na ang aking sarili, Julian, sa pagiging bulag ko noon. At pinatawad ko na rin si Marcos. Hindi dahil karapat-dapat siya sa aking kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng kahit katiting na poot sa aking bagong buhay. Ang galit ay isang kadena. At ngayon, ako
ay malaya na. Niyakap ni Julian ang kanyang balikat ng may labis na paggalang at naramdaman ni Elena ang ganap na kaligtasan sa kanyang piling. Natagpuan na niya ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi nakasalalay sa pagmamahal ng iba, kundi sa kanyang sariling lakas at pagpapahalaga sa kanyang sarili. Ang aral na maiwan sa bawat tagapakinig ng kanyang kwento ay malinaw. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin sa ngalan ng pag-ibig at utang na loob. Ang tunay na lakas ay nasa kanyang kakayahang bumangon, gamitin ang kanyang talino at dinala ang kanyang sarili patungo sa sikat ng araw upang magsimulang muli ng may dignidad. Ang tanging natirang tunog sa tahimik na hardin ay ang banayad at dahan-dahang pagtibok ng kanyang puso na puno ng kalmado at bagong lakas.